Tanggap po tayo ng mga reports mula ho sa ating mga brigador sa labas ng himpilan, mga kabrigada. Unahin ko na ho muna, partner. Ito hong si Brigada Kath Austria dahil, partner, meron daw hong 3 aktibong pulis ang timbog sa IMEG operation sa Caloocan dahil sa umunoy pangingikil. Oy, pulis na naman. Pulis na naman sa mga bumibisita ho sa mga persons under police custody. Nako. Oy. Abay, nang-extort daw ho sila doon sa mga bumibisita sa mga PDLs. Nako po. Ano kaya detalye niyan? Brigada Kath Austria, i-brigada mo. Brigada Live Report. Estado ng mga tauhan ng Integrity Monitoring and Enforcement Group ang 3 tauhan ng Caloocan City Police Station sa ikinasang entrapment operation dahil sa umunay pangingikil at grave coercion. Ang mga naarestong pulis ay may ranggong police major na nagsisilbing custodial supervisor, isang master sergeant at isang patrolman na nagsisilbi namang custodial officer. Ayon sa ulat ng IMEG, ang operasyon ay isinagawa batay sa sumbong ng mga walk-in complainants na sina Raquel Moran Cruz at Vanessa Jem Mendoza, kapatid at asawa ng 2 persons under police custody. Ibinunyag ng mga complainant na bago makalapit ang mga kamag-anak ng mga PUPC sa detention facility, pinipilit silang magbayad ng hindi bababa sa 1,500 pesos sa kada dalaw na hinahati sa 200 piso para sa pagpasok sa kaanak sa Caloocan City Police Station, 550 pesos para sa reporting sa waiting area at 100 pesos para sa mandatory food daw ng PUPC at iba pang hindi tinukoy na singil. Ang koleksyon umano ng pera ay ginagawa sa pamamagitan ng isang jail mayor, isang pinagkakatiwalaang civilian cohort, isang presensya ng mga custodial personnel ng Caloocan CPS. Dinala na ang mga inarestong pulis sa IMEG headquarters dito sa Campo Crame para sa tamang dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Patuloy din ang investigasyon ng IMEG upang matukoy ang lawak ng iligal na aktibidad sa loob ng Caloocan City Police Station. Brigada Gab and Brigada Arch. Ay, Brigada Kat, kapag sinasabi natin na entrapment operation, syempre may magpapanggap dyan na kunwari bibisita doon sa mga person under police custody. So, yun ba ang nangyari? May nagpanggap ba or binakapan ba ng IMEG yung mga kapamilya ng mga nakapiit dyan sa lakapsel? May nagpanggap at mayroong nakumpiska yung mga otoridad, yung parang budel money na sa 4,000 pesos yung nakumpiska doon sa yung ginamit na pera doon sa operasyon. Ang nakakalungkot kasi dito, Brigada Gab and Brigada Abs, bakit kailangang hingan mo ng visitation fees? At dumadalaw doon sa loob o doon sa detention facility dyan sa mismong Caloocan City Police Office. Down yung magkano yung binabayad kada entry down ng relatives base dito sa ulat ng IMEG, 200 pesos. Nako. Meron sabing reporting to the waiting area, 550. At mandatory food for PUPC, 100 pesos. At hindi na nabanggit dito yung iba pong sinisingil. Kung susumahin lahat, nasa 1,500 pesos kada dalaw. Parang ginawa ng ng toll stations. Parang toll fee. Ito sa unang bayad station, muna. bayad mo na visitation fee. Itong pangalawa, Bayad ulit. pagkain. Diyos ko po. 'Di ba? Buti na bisto yan. Ito bang ganyang modus na yan? Hindi raw ba yan bago? I mean, meron na bang mga before na nangyayari maliban doon sa reklamo ng mga PUPCs dyan sa area na yan, Catherine? Iniimbestigahan na. Iniimbestigahan na ng IMEG kung ito ay bago lang o dati nang ginagawa. At Naku. magkano yung na-involve ng pera. Oo. Kasi kung anong araw ito, malaki. Hindi natin alam po ilan ang detainee ngayon dyan sa Caloocan City Police Station. Pero kung araw-araw ito, itong visitation fees na sinisingil, malaki. At saan napupunta? Kanino napupunta? Kala ko nga mas meron kasing mga modus yung mga miyembro ng PNP, ilang mga tiwaling miyembro ng PNP, doon naman sa mga halimbawa na aresto, dinidil nila doon sa pamilya ng akusado. Ang sasabihin nila, ito pag dinidelay namin ng 24 hours ang filing
pwedeng babagsak ng regular filing. So ang gagawin nila, kakausapin yung mga pamilya ng mga suspect, sasabihin nila na, sige, magbibigay ka ng pera, itidelay namin ang filing para lumampas sa reglementary period, hindi na pwedeng mag-file ng kaso. Isa yan sa mga modus dyan sa mga lock-up cell. Hindi ko akalain na meron pa palang ganitong mga modus dyan. Yan ay na-discover yan base na rin doon sa reklamo noong mga pamilya, kaanak nitong mga PUPC na nandiyan sa Caloocan City Police Station. At tatlong ang police major, police master sergeant, at patrolman. Naku, sinayang itong patrolman, nakapapasok lamang sa hangin ng pulisya. Ang kanyang mga ginastos, ang kanyang training, Bago at pa lang, sa illegal na gawain. Bago pa lang tinubuan agad na sungay eh. Tanong dyan, Brigada Kat, wala bang element ng command responsibility na pwedeng managot din yung mas mataas na opisyal? How come may ganitong mga katiwalian, mga kalokohan, yung mga nasasakupan niya, hindi niya napigilan, hindi niya na-monitor? Wala bang ganong mga hakbang na ang investigasyon ay mas aangat doon sa mga mas nakatataas na mga opisyal? Inaalam pa natin to, Brigada Abs at Brigada Gab, kasi sa ganitong sitwasyon dapat ang hepe niya mismo ang sumagot sa ganito, dahil bakit hindi niya alam? Hindi niya ba alam? At saka bakit tinayaan? Tsaka usually kapag ganyan, pag nasibak, kasama na yung hepe niya lagi pag ganyan. Diba? Pag nagka-investigasyon Magre-reflect sa kanya lahat ng mga gawain ng mga tauhan niya dyan. Oo. At ang tanong din kasi dito, gaano nakatagal? Wala pa tayong iba pang impormasyon at tayo yung kumakalap pa dito, no, sa Philippine National Police. Kasi sinasabi na magpapa-briefing daw ang PNP dahil marami na rin mga kailangang sagutin mula sa kanilang hanay. Ay, final Lalo-lalo na. question na lang, Brigada Kat. Since ito ay entrapment operation, so ikinulong yung tatlong mga pulis. Yes, maharap sila sa kaso. Sila ay kasalukuyang nasa kustodiya na ng IMEG at mahaharap sa kasong grave coercion at robbery extortion. Dahil sila yung mga pulis, nasa custody ng IMEG, pero pag ordinary yung tao, diretso sa lock-up cell. So yun yung proseso. Doon sa mga pulis na yan, bukod naman doon sa criminal charge, ay maharap din sila sa administrative Abay, charge. dapat lang. Tama lang yan. Sige. Salamat, Catherine. Maraming salamat mula rito sa Campo Crame, the heart of changing lives. Ako si Brigada Cas Austria ng 105.1. Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng PowerCell Soya Coffee. Masarap araw-arawin.